Panginoon, ang aming mapupuri at magdakila at pagmalhan sa iyo, Panginoon. Na karapat-dapat na purihin, karapat-dapat ang luwalhati mo, God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na dakilang, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Inanyayahan namin pa rin yan ng presensya o God sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sapagkat kung saan ang iyong presensya, O God, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, naroon ang kasagaran, O God. Hallelujah. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Muli, mga kapatid. Hallelujah. At salamat sa Panginoon at muli ay niloob niya makatayo ulit ako sa ilutuhan sa mga ito. Hallelujah. At pwede bang batiin natin ang mga nasa tabi natin? Amen. Batiin po natin ang magandang umaga. Tabi natin. Dahil yan ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Huwag niyong kaligtaan ang pagkitipon na katulad dito sa aming ganon dahil naroon ang pagpapalakasan. Sabi nga na kung nasa 2-3 ng kapatipon sa kanyang dakilang pangalan ay naroon siya sa ating kalagitnaan. So, bagamat hindi natin nakikita sa pamagitan ng ating pananampalataya, nasa kalagitnaan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa umaga ito ay ating muling pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa atin upang sa matagal-tagal na rin panahon maaari sa ating buhay pananampalataya ay may mga bagay-bagay pa siguro na hindi natin lubos-lubos na nalaman at kung minsan ay hindi natin maaaring hindi pa natin kaya may pagtanggol ang ating pananampalataya sa mga umuusik sa atin, kung may umuusik man sa atin, kung may nagtatanong patungkol sa ating sinasampalatayanan. Amen. Hallelujah. Kaya ang pamagat ng ating mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay alamin po natin na ito'y isang katanungan. Hallelujah. Ang isang tao ba na makadiyos, matulungin, sa kanilang kapwa, papanalangin na kinarugdan ng Diyos ay meron kayang kaligtasan? Sino ang naniwala ng taong ganito, isang moral na tao, isang marangal na tao, isang makadiyos na tao ay merong kaligtasan? Pakitaas po ang kamay. Amen. Yung mga naniniwala ng walang kaligtasan, yung iba, hindi alam marahil. Kaya ilang lang nagtaas na kamay, mga 3 lang, 2. Kaya siguro ang karamihan ay hindi alam. Amen. Kaya siguro na ang mga mensahe natin ngayon para malaman natin. Amen? Ang katotohanan. Yes, kaya pala siguro ang Panginoon ating talakayin. Dahil marami pang hindi nakakaalam kung ano talagang tunay na kalagayan na isang makadiyos, isang moral na tao. Moral, ibig sabihin yung isang marangal na tao, makadiyos na tao, isang matuwid na tao. Amen. Ay maliban na siya magsisi, ay kung ano, kung meron siyang kaligtasan. Amen. Hallelujah. Buksan po natin, tignan po natin ang sinasabi ng Biblia. Amen. Doon sa Lucas, tignan po natin sa Lucas chapter 10. Maaaring kilala nyo ang ating topic ngayon. Ang tinutukoy ko na si Lazarus ay si Cornelius. Gawa chapter 10. Sa buhay po ni Cornelius.
gawa. Amen. Si Pedro at saka si Cornelius, yan ang sabi ko doon. Ay sabi ko dito, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kahorte Italiana ng hukbong Romano. Ang tao ito ay sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Amen. Minsan magkaikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pagitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya ay tumingin sa takot na sumagot. Ano po yun, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsubo ka ngayon ng ilang katao sa Joppe upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag din Pedro. Yan ang sabi ko doon. So dito sa aking binasa, nakita po natin na si Cornelius ay isang mapanalangin na tao. Palagi nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo. At may takot sa Diyos, sampu ng kasama ng kanyang sambahayan. So makita po natin isang marangal na tao, isang kapitan, isang marangal, isang kinikilalang tao. Si Cornelius ay isang Romano, kumbaga sa kabilang sa lahing Hintil, na kung kaya't siya ay may katungkulan. Amen. Nasa kanyang pamamahala ang 100 mga sundalo. Amen. Siya ay kinikilala nga ang Diyos ng Israel. Kaya lalo sa kanyang patungkulin na inaatas ng Diyos sa Israel, sinusunod niya yung pananalangin at saka pagbibigay tulong at kapawang-gawa. Amen. Hindi lang siya nagpapailalim sa matutulin, pagtutuli o kaya ang mga paghandog. Amen. Hallelujah. So makita po natin sa buhay niya ay talagang isang napakabuting tao. So ganyan na nakita sa ating mapapanahonan, lalong-lalo sa ating lumang pananampalataya. Marami tayong nakita ng mga devosyonalong tao. Amen. Ang ginagawa nila ay paluhod na papunta sa altar, pagpasok mula sa pinto ng simbahan. Sila'y halos araw-araw na nagpupunta sa simbahan. Amen. Kaya sa tingin natin ay talagang sila'y ligtas, sila'y makabiyos na tao. Alam po natin, nakaugali na natin marahil sa ating lumang pananampalataya na tayo ginagawa natin lahat ng ito dahil gusto natin mapalapit sa Diyos. Gusto natin maligtas. Hindi po ba? Hindi po ba ganyan alawin natin nung sa luma natin pananampalataya? Tayo nagsisimba, tayo nanalangin, ginagawa natin ang mga hiningi ng ating relisyon dahil nais natin maligtas. Hindi po ba? Amen. Yun po, pero nung nabago na tayo, naging nalaman natin ang katotohanan na ang ginagawa para natin ay hindi makapagliligtas sa atin. Dahil sabi sa aklat ng Efeso na hindi tayo mariligtas sa pamagitan ng ating magawa, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos lamang. Amen. Wala tayong ginawa, wala tayong dapat gawin sa ating pagkakaligtasan, kundi ang biyaya lang ito ng Diyos. Amen. So, ngayon sa ating buhay pananampalataya, ginagawa natin ang mga sinasabi ng ating relihiyon upang patunayan natin na tayo ay ligtas na. Amen. Hindi natin magagawa ang mga iniutos ng ating relihiyon, kundi kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay sa pamagitan ng ating sariling kakayahan. Nagagawa natin lahat ngayon dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen. So,
Makikita po natin sa ating binasa na isang tulad ng ating katanungan kanina, may kaligtasan ba ang isang moral na tao? Moral, ibig sabihin yung isang marangal, isang mga Diyos, isang tao na may takot sa Diyos. Yan ang moral na tao. Amen. Ay may kaligtasan ba maliban na siya'y magsisi? Ang pagsisisi ay isang mahalagang sangkap para sa ating kaligtasan. Dahil kung hindi tayo magsisisi sa ating kaligtasan, ay hindi tayo makakatanggap ng kapatawaran. Kaya si pinapangalan ng mga alagad, magsisi na pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan. Sabi lang gano'n. Sabi ng mga tao, paano kami maligtas? Sabi lang gano'n kay Apostol Pablo, kay Apostol Pedro, sabi lang gano'n sa ng mga tao, kayo'y magsisi sa pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. So, napakahalaga ang pagsisisi sa ating kaligtasan. So, ano ang mga dahilan? So, nakita po natin ni si Cornelius na siya nagsugo ng Diyos ng anghel na pumunta kay Cornelius. Tandaan po natin na ang Diyos ay nalulugod sa buhay ni Cornelius. Yan ang sabi, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Sabi po ganon. Sabi po sa verse 22, siya ay mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang ng isang bansang Hudyo. Yan ang larapang sa sararawan kay Cornelius. Amen. At makita po natin na isang araw ay nagsugo ng Diyos ng anghel na papunta kay Cornelius. Sabi ko doon, minsan ng ikatlong hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya ay tumingin at takot na sumagot, ano po yun, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ng Diyos ang inyong mga dalangin at ginawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang tao sa Jope upang sunduin ang isang taong nangalay Simon na tinatawag ni Pedro. Ito ay si Apostol Pedro ang tinagdo kay Brito. Siya ay nanunuluyan kay Simon mamumulti ng katad at nakatira sa tabi ng dagat. Sabi po ganoon, pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawan na may takot sa Diyos. Isa sa nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalay sa inyo ito sa mga ito at ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope. So ano kaya? Ano kaya sa kabila ng napakagandang katangian ng buhay ni Cornelius, ano kaya ang dahilan ng Diyos para magsugo siya ng anghel kay Cornelius upang sunduin ng isang tao na si Pedro? Amen. Sa tingin natin siguro kung di natin alam ang kwento, ay alam po natin na itong si Cornelius ay ligtas na. Amen. So makikita po natin sa mga sumusunod na talata na isang dahilan pala kung bakit ipinasunod ng padala ng anghel sa kay Cornelius upang sunduin si Pedro ay upang pakinggan ang sasabihin ni Pedro sa kanila. Amen. Sabi po doon na sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinadulog ng gabing yun. Sabi po gano'n. So may dahilan. May dahilan kung bakit nagsugo ang anghel kay Cornelius. Alam niya na ang tao ito ay isang mapatalangin, isang makadiyos, at mapawanggawa. Kaya marahil isang dahilan na kung ating babasahin sa masusunod talata, nakita po natin na ninanais ng Diyos na mapakinggan ni Cornelius at ang kanyang sambahayan ang sasabihin ni Apostol Pedro sa kanya. At doon nakita po natin sa bandang huli na ang Diyos din ay nagsugo ng anghel kay Apostol Pedro upang sabihan, merong darating na tao na susundo sa iyo. Sinabi sa kanya, at sasama ka sa kanila at pakikinggan nila ang iyong sasabihin. So sumunod, nung dumating mga sumundo sa kanya, ay sumama si Apostol Pedro sa mga tao na inutusan ni Cornelius. At doon, pagdating doon, ay pinaliwanag ni Cornelius sa pangyayari na kung kaya
nagsalita naunawaan ng ni Pedro ang dahilan kung bakit siya pinasusundo. Nais ng Diyos na mapakinggan ni Cornelius at sa kanyang sambahayan ang pagliligtas, ang patungkol sa kaligtasan. So dito makikita po natin sa kabila ng mga magagandang katangian ni Cornelius ay wala pa rin siyang kaligtasan. Amen. Ang sasabihin pala ni Pedro sa kanya at sa kanila ay ang patungkol sa pagliligtas ni Kristo. So diyan lang nagpapatunay na walang ibang kaligtasan, walang ibang paraan ng kaligtasan, kundi ang Panginoong Masyang Kristo lamang. Amen. Maliban ng tao ay na kay Kristo, wala siyang kaligtasan. Siya man ang pinakabuting tao sa mundo, wala pa rin siyang kaligtasan kung hindi niya pinagsisihan ang kanyang kasalanan at hindi niya tinatanggap si Kristo na bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumaliwanag po ba? Ganun man tayo man ang pinakabuting tao sa mundo, maging ikaw man ay pare, maging ikaw man ay siguro ikaw ay papa, ikaw man ay ministro, ikaw man ay bishop, ikaw man ay pastor. Kung hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan at hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala tayong kaligtasan. Maging araw-araw man tayo nagsisimba, araw-araw man tayo nagpuposisyon, araw-araw maghapon man tayo nalalangin sa Diyos, ibigay man natin ang buhay natin sa ating kapwa, hindi tayo maliligtas. Amen. Tandaan po natin dyan. Sapagkat ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos lamang. Ang ginagawa natin ay yun ang tinatawag na relasyon natin. Ang mga pagsisimba, pananalangin, mga pagtulong sa kapwa, yun ang tinatawag na relasyon natin. Amen. Kaya sinasabi natin na hindi tayo mariligtas ng mga relasyon, ng ating mga relasyon relasyon. Ang relasyon ay isang bagay na inimbento ng tao upang sila'y makalapit sa Diyos. Pero sabi ng Biblia na hindi tayo nakakalapit sa Diyos sa ating sariling kakayahan. Amen. Bakit? Dahil tayo lahat ay makasalanan. Walang matuwid kahit isa. Kapit na lang. Amen. Yan ang tatandaan po natin. Ang tanging ang Diyos, ang paraan ng Diyos lamang. Ang tanging ang paraan ng Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. At ang paraan niya ay ang pagpapadala ni Jesucristo bila siyang magbabayad sa ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang tayo'y magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Tandaan po natin na lahat ng tao na galing kay Adan sa Eva ay ipinanganak sa mundo physically, pero spiritually, siya'y patay. Tandaan po natin yan. Patay siya dahil sa kasalanan na minana natin ang kalikasan na makasalanan galing kila Adan at saka sa Eva. So lahat ng tao ay makasalanan, ipinanganak sa mundo na makasalanan. Sabi nga sa Biblia, nasa loob pa tayo ng ating ina, ay tayo makasalanan na. Sabi sa aklat ng Awit. Amen. So, makikita po natin na bakit kailangan tayo may panganak? Sinabi na kailangan may panganak muli. Sapagkat yun nga, lahat tayo ay lumabas sa mundong ito na makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo hiwalay sa Diyos. Walang buhay spiritual. Hindi pwedeng magkaroon ng kaugnayan ang isang patay sa espiritu sa isang buhay na espiritu. At tandaan po natin na ang Diyos ay isang buhay na espiritu. At lahat ng tao ay patay sa espiritu dahil sa kasalanan. Tandaan po ba ninyo? Nung sabi, nung nilang si Adan sa si Eva, sinabi ng Diyos sa kanila, pwede nyo makain lahat ng bunga ng pulong kainin maliban lang dito sa dalawang pulong ito. Maliban lang sa pulong ito na nagbibigay ng kalaman na mabuti at masama. Kung kakain kayo dyan, kayo ay mamamatay. Sabi po ganon kay Adan at kay Eva. Amen. So nung sinabi na nung lilangin si Satanas si Eva,
Sinabi ni Satanas sa kanya, totoo ba na sinabi ng Diyos na pagka kayo'y kumain sa bunga ng purong kakain na yan, ay mamatay kayo? Oo, sabi ni Eva. Amen? Oo, sabi niya. Pero ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Kaya ayaw niya kayong kumain sa bunga ng purong kahoy na yan, na nagbibigay na mabuti at kalaban na mabuti at masama, dahil kayo yung maging Diyos na tulad niya. Sabi gano'n. At dahil doon, sabi ni Eva na mabuti ang marunong. Kaya sinunod niya ang sinabi ni Satanas. Pinaniwalaan niya sinabi ni Satanas sa kanya. Kumain siya. Sinunod niya ang sinabi ni Satanas. Sinuway niya ang sinabi sa kanya ng Diyos. At sila ay kumain. At doon sila nakakita nila na kayo nagkaroon sila namatay na nakita po natin physically. Hindi naman sila namatay kaagad, di po ba? Dumaan pa ng ilang taon bago sila namatay. Ibig sabihin, mula sa oras na yun ay patungo na sa kamatayan ng kanyang physical na katawan. Pero sa oras na yun, na oras na sinuway nila ang Diyos, namatay na ang kanyang espiritu. Nahiwalay na sila sa Diyos. Nawalan na silang relasyon sa Diyos. Yan ang tinatawag na unang kamatayan. Nahiwalay ang tayo sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Makita po natin na nung magkasala, pinalaya sila ng Panginoon doon sa paraiso. Doon sa paraiso, naroon ang presensya ng Diyos. Dahil sa pagkakasala nila, kung kaya pinaalis sila ng Panginoon, pinalabas sila ng Panginoon doon sa paraiso, dahil hiwalay na sila sa Diyos. Yan ang minana natin. Lahat ng tao na galing sa kanila ay isang patay sa espiritu. Dahil sa kasalanan, yan ang kalagayan ng lahat ng tao. Walang matuwid kahit isa. Kaya mula noon, ang tao, dahil sa ang tao ay nilikha na kawangis ng Diyos, naroon pa rin sa puso niya na alam niya na may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi nila kilala. Alam nila na mayroong lumikha ng bagay pero hindi nila kilala ito. Kaya sila gumawa ng paraan, nag-iisip-isip, nagkaisa sila. Nakatandaan ninyo yung Torre ng Babel. Nagkaisa mga tao na abutin ang Diyos, abutin ang langit. Gagawa sila ng torre ng mataas para abutin nila ang langit. Kaya gumawa sila, sabi nila, gagawa tayo ng mga tisa. Yung mga bricks. Ang mga pagdikit-dikit nila, pamagitan ng mga arkitran. Kaya gumawa silang kaisa sila, gumawa silang tore, at nung mataas na yung sinabi ng Diyos, anong ginagawa ng mga tao, nagkakaisa sila, magagawa nila ang gusto nila. Sabi gayon, kaya hindi maganda ito, sabi ng Diyos, kaya bumaba ang Diyos, giniba niya ang tore na ginawa nila, pinagkalat ang mga tao, pinigyan ng iba-ibang bika upang hindi sila magkakasundo, magkakaisa sa pagkabot ng Diyos. Yan pa rin ang tinagawa natin ngayon. Pilit pa natin inaabot ang tao ang Diyos sa pamagitan ng sariling kakayahan, sa pamagitan ng magawa. Amen? Dahil yan ang kaligkasan ng tao na minana. Ang Diyos, ang sarili niya ka ng Diyos, ang anuman paibigay na yun ng kanyang ginagawa. Ganyan tayo nung una nung hindi pa tayo nababago, hindi pa tayo napapanak muli. Ang gusto natin, ang siyang ginagawa natin, hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Dahil patuwiran natin na ako Diyos na katulad natin. Kumain ako, naging Diyos din ako. Dahil sabi ng Panginoon, kakain tayo, sabi ng Panginoon, nagkasala sila, ang tao ay naging katulad din natin. Alam na mabuti at masama. So ganyan ang kalikasan natin, ang sarili natin ang ating sinusunod. Hindi na natin kayang sumunod sa Diyos. Amen. Kaya kailangan kaya na sinabi ng Panginoon na upang magkaibalik ang ating magkaroon tayo ng buhay ng Espiritu, mabuhay ang Espiritu niya, kailangan may panganak tayo muli. Hanggang hindi na ipapanganak isang tao, hindi siya mapatay ang kanyang Espiritu. Hanggang hindi na ipapanganak muli ng isang panibagong Espiritu, hindi siya kailanman magkakaroon ng isang kaugnayan sa Diyos. Amen. Naiintindihan po ba natin? Kaya nga sinabi ng Panginoon, kailangan lahat ay may panganak muli. Maraming tao nagsasabi, ano bang relisyon na yan? Kakala na relisyon ang born again. Pero hindi. Kaya sinasabi ko lagi na hindi tayo mariligtas sa ating mga relisyon. Dahil yan ang gawa ng tao lamang yan para abutin ang Diyos, pero hindi natin kayang abutin ang Diyos sa sarili nating pamaraan. Amen. Ang tanging Diyos lamang ang pwede kumabot sa atin.
Hindi siya natin kaya abutin. At Diyos ang para abutin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah po ang katotohanan niya. Maraming nila kaintindi kung ano ang born again. Kinuot siya, inuusig nila tayo dahil hindi na naintindihan. Panibagong relasyon naman. Ay isang buwan na relasyon naman kasi ngayon lang lumabas yan. Bago nalabas na ngayon lang lumabas yan, dahil samantalang panahon ng Panginoon Yesus, siya nagsabi na kailangan lahat ay panganak muli. Amen. Nangyayari lang yan dahil yan inihula ng Biblia. Sabi ganoon, pagka malapit na wakas, ipapangaraw sa lahat ng dako ang mabuting balita. Kaya nangyayari ngayon kung kahit saan mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Dahil yan ang ayon sa hula. Nagpapakita na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon sa huling araw na tayo. Amen. Kaya ang kailangan nais ng Diyos na bago siya bumalik, kailangan may panghayag na ang mabuting balita sa lahat ng tao. Dahil gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas hanggat maaari. Pero maraming matigas ng ulo. Tinatawag nila para ng Diyos. Ano ba yung mga buong naging niyan? Ano ang kapanganakan muli na yan? Maging si Nicodemo na isang alam po natin, isang parisyo. Ang mga parisyo ang mahigpit na tagatupad sa pag-utosan ni Moses. Amen. Pero hindi niya na lumapit siya sa Panginoon minsan sa gabi. Bakit sa gabi lumapit sa Panginoon? Sapagkat natatakot siya na siya usigin ng kanyang kapwa parisyo. Na siya pumuusig sa Panginoong Yesus. Kaya pumunta siya ng gabi upang hindi siya makita. Lumapit siya sa Panginoong Yesus. Amen. Alam mo sabi doon. Amen. Na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin na may panganak muli. Sabi niya, ibig bang sabihin na sa malaki na ako, papasok muli ako sa tiyan ng aking ina upang ipanganak muli. Hindi niya naintindihan. Anong sabi ng Panginoon? Tagapagturo ko pa naman. Amen? Tagapagturo ko pa naman ng pautusan ni Moses. Hindi mo naintindihan mga bagay na spiritual. Yan ang dahilan. Kung kahit sa ngayon, marami kahit mga tao na may taas na pinag-aralan, ay hindi na maintindihan ang mga ginagawa natin. Sapagkat sabi ng Biblia na ito'y naintindihan lamang mga tao na tataglay ng banal na Espiritu ng Diyos, yun lamang nakaintindi sa mga bagay na spiritual. Amen. Amen. Sa mapalag tayo kapatid, wala man tayong pinag-aralan. Wala man tayong pinag-aralan, pero naunawan natin nung tinanggap natin ang Panginoong Diyos bilang Panginoon tagapagligtas. Tinanggap natin ang pamahalaan ng Diyos upang tayo maligtas. Tayo binigay sa atin ang banal na Espiritu na siya nakapagturo sa atin, pagtuturo sa atin. Ang banal na Espiritu na bibigay sa atin ng pagkaunawa upang maunawan natin ang mga bagay na spiritual. Amen? Samantala maraming mga mata sa pinag-aralan, mga mata sa patungkulan na hindi naintindihan ang sinasabi ng Biblia. Amen. Nakakaloko magbasa ng Biblia, sinasabi nilang gano'n. Ano ba naman yan? Nagbasa ka sabi ng Biblia, lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Sa kabilang dako sinasabi rin na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ano ba klase yan? Baligtad. Magkabaligtad. Kaya nakakaloko magbasa ng Biblia. Yan ang sabi nila. Pero sa tayo nakakauna, sa biyaya ng Diyos, naunawa natin yan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At balik tayo doon sa topic ko natin kanina, kung bakit ang isang moral na tao, isang maka-Diyos na tao, mapadalagin na tao, kapag hindi siya magsisisi, ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Ano ang mga dahilan? Amen. Number 1. Ang isang moral na tao, ganuman sa kabuti, ay hindi siya nababago. Tulad ng sinabi ko kanina, na ang isang tao ay lumabas sa tiyan ng kanyang ina na patay sa espiritu. Physically, buhay na buhay. Malusog na malusog. Pero sa espiritu, siya ay patay. So tulad ng sabi rin kanina, ang isang patay na espiritu ay hindi maaaring magkaroon ng kaugnayan sa isang buhay na espiritu. Ang Diyos ay ang buhay na espiritu. So, ang isang tao na mayroong patay na espiritu ay kailanman hindi magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Amen. Maliwanag po yan.
Hindi siya naipanganak muli. Kailangan na siyang tao, may panganak siya muli. Kailangan ma-regenerate siya. Mabago siya, may panganak isang bagong kalikasan. Sa luma natin buhay, ang kalikasan natin ay makasalanan. So kailangan may panganak tayo sa isang bagong kalikasan. Kapanganakan mula kay Kristo. Doon sa makasalanan ng kalikasan natin, na ipanganak tayo sa pamagitan ni Adan. Na siya makasalanan, kaya kailangan may panganak tayo sa bagong buhay sa pamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus. Pagka naipanganak tayo sa bagong buhay, doon lang tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil may nagbayad na sa ating kasalanan. Hanggat hindi tayo nagsisisi, hindi natin pinagsisiyan ang ating kasalanan, hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos. Hanggat di natin kinikilala si Kristo na siya nagbayad sa ating makasalanan, manatili tayo sa ating kasalanan. At kung tayo na sa ating kasalanan, hindi tayo nagkakaroon ng buhay, ng panibagong buhay. Amen. Kaya hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. So kailangan, sabi ng Panginoon, kailangan lahat ay may panganak muli. Sabi po doon, nakita po natin sa aklat ng John. Sa John, sabi po doon, sumagot si Jesus. Hindi ko mabasa dyan. Nalago naman kasi kaya pumatanda. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Hindi siya pagharian ng Diyos. Paano kung may panganak na muli ang isang tao, kung matanda na siya? Ito ang pagkaunawa ni Nicodemo, na siya magpaliwanag, mahigpit na sa gatupad ng kautusan ni Moses. Hindi niya maintindihan. Makapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo, sinabi ko sa inyo, ari ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak na tuloy at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen. Sumali din ito rin ang sinasabi ng mga tao sa atin. Kaya kinukutya tayo, pambihira ito, sabi lang gano'n. Maaaring sinasabi nila, may panganak muli. Ano ba ibig sabihin niya? Malaki na ako, ipapanganak pa ulit ako, papasok ako dyan ng atin nila. Kasi hindi na naunawaan ang mga bagay na spiritual. Amen. Kaya kailangan lahat ay may panganak muli. So ang isang tao, siya man ang pinakabuting tao sa mundo. Kung hindi siya nababagay papanganak muli, hindi siya kailanman magkakaroon ng kaligtasan. Hindi siya makapasok sa karyan ng langit. Amen. Hallelujah. Pangalawa, ang isang moral na tao, gaano man siya kabuti, ay meron pa rin siyang kasalanan sa kanyang buhay. Amen. At wala siyang handog para sa kapatawad ng at kanyang mga kasalanan. Hanggat di niya tinatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas, hindi siya mapapatawad ang kanyang kasalanan sapagkat si Jesus lamang ang tanging handog upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Tingnan kita po natin sa Lumang Tipan na ang mga Hudyo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan ay naghahandog sila ng mga hayop na walang kapintasan. Amen. Pero sa Bagong Tipan, ang Panginoong Hesus ang siyang pinakahandog natin. Siya ang nagbigay ng kanyang buhay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. So ang isang tao, pagka hindi niya tinatanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas, bilang wala siyang kapatawaran dahil wala siyang handog para sa kapatawad ng kanyang kasalanan. Naintindihan po ba natin? Wala pagdadala sa kanyang kasalanan. Sa Panginoong Hesus, tinanggap natin na bilang Panginoon tagapagligtas, siya ang handog natin kung kaya't napatawad ang ating mga kasalanan. Siya ang nagdala, siya sabi sa Biblia, siya na hindi nagkasala ay tinuring ng makasalanan dahil siya ang nagdala sa ating mga kasalanan. Amen. Siya ang nagpasan sa ating mga kasalanan. Kaya siya ang nagpasan, nagdusa sa kabayan ng ating kasalanan. Amen. Di ba nakaswerte, di ba napakabuti ang Diyos?
Hindi siya gumawa ng kasalanan. Pero dahil sa ating kasalanan, dahil sa Kanya, ay siya ang nagbata sa ating mga parusa na dapat tayo ang magbata. Amen? Hallelujah. Kaya isang tao, siya man ang pinakamuling tao, hindi yan wala sa Panginoon sa kanyang buhay, hindi siya mapapatawad sa kanyang kasalanan dahil wala siyang handog para siya patawad ng kanyang kasalanan. Walang magdadala ng kanyang kasalanan, walang magbabayad sa kanyang kasalanan. Siya mismo hindi niya kayang bayaran ng kanyang kasalanan sapagkat siya'y makasalanan din. Amen. Tanging si Kristo lang ang makapagbabayad sa ating kasalanan dahil siya'y hindi nagkasala. Amen. Hallelujah. So, kung kaya ang isang tao na hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon pagligtas ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Hindi siya makakapasok sa karyaan ng langit. Amen. Number 3, ang isang moral na tao ay walang kapangyarihan na mabuhay ng tama. Hindi natin kakaya sa ating sariling kapamaraan, hindi natin kaya mabuhay ng tama. Amen. Ang ibig sabihin ng tama, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya mabuhay na ayon sa nais ng Diyos. Maaaring iniisip natin na ako'y nabubuhay ng tama. Sa ating sariling pamaraan, maaaring na tama sa kaal natin. Pero sa patala ng Diyos, hindi. Amen. Maging tama lang isang bagay kung tama yun sa paningin ng Diyos. Hindi sa ating paningin, hindi sa ating akala. Hindi natin kayang gumawa ng tama dahil tayo likas ng kasalanan, likas tayo masuwayin. Kaya hindi natin kayang gumawa ng mabuti dahil ang kalikasan natin ay masama. Makikita po natin yan sa Romans 21-24. Sabi ng Apostol Pablo, sabi niya na ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Sabi ko ganon. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, naramdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan na ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanan na nanahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang makiligtas sa akin sa katawang ito na nagdulot sa akin ng kamatayan? Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo nung hindi pa siya nababago, hindi pa siya nagpapanganak muli. Hindi niya kaya, kung ano na nais niya, hindi niya nais na hindi siya makaya gumawa ng mabuti. Kung nag-iisip siya na gumawa ng mabuti, masama ang malapit sa kanya. Tingnan. So ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao. Hindi niya kayang baguhin ang buhay niya sa kasi ang kalikasan niya talaga masama. Tulad ng isang halimbawa na lagi ko madalas kong sinasabi sa inyo na ang kahalintulad ng isang tao hindi rin mapanganak muli ay katulad sa isang baboy. Ang isang baboy ay likas sa kanya ang marumi. Sabunin mo man yan, shampooin mo man yan para maging malinis. Pero ang oras nakakita ng putik yan, lulublog at lulublog yan sa putik dahil yun ang kanyang kalikasan. Amen. Malaking pagkakaiba sa isang kalikasan naman ng isang naipanganak muli. Isang naipanganak na malinis. Isang tao na naipanganak na malinis ay ang kalikasan niya ay kalinisan. Nahalintulad siya pusa yan. Ang pusa ay likas na kalinisan ang kalikasan niya ay malinis. Puras na madikit yan sa isang dumi. Wala siyang ginawa kundi dilaan ng kanyang malahimo na kadumihan. Ayaw niya marumihan. Ganyan ang kahalintulad na isang naipanganak muli. Naipanganak siya sa kabutihan, naipanganak niya sa kalinisan, ayaw niya madumihan ng kasalanan. So isang mananampalataya, oras nakagawa siya ng kasalanan. At kinukumbisan niya sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako nagkasala. Dahil na sa Kanya ang Banal Espiritu na nagkukonsensya Kanya na siya'y masama ang Kanya nagawa. Kaya ang Banal Espiritu na siya nananahan sa atin, siya ang magkukonvict sa atin
na masama ang nagawa natin, kaya kinakailangan natin ihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ano bang nagawa ng kasalanan ko, ihingi natin ang tawad sa Diyos yan. Nakahanda ng Diyos na patawarin tayo. Amen. Yan ang kalikasan ng isang taong na ipanganak muli, likas na malinis. Amen. Sa pang-apat, ang isang moral na the moral man set himself up his own Savior and reject the Son of God and the Savior of the world. Sabi ko ganon. Ang isang mabuting tao ay nanananan sa kanyang sariling kakayahan. Nanananan sa kanyang mga nagagawa. Tulad ng sabi ko kanina, nanananan sa kanyang relihiyon. Ako'y magsisimba, ako'y nananalamin, ako'y magtulungin. Kaya tinutupad ko ang mga kautusan ni Moses. Tinutupad ko ang 10 utos. Yan na sinasabi ng kanyang relihiyon. Kaya yun ang ginagawa niya upang siya'y maligtas. Amen. At tulad ng sabi ko kanina, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat kung tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, ay hindi na kailangan bumaba si Kristo upang iligtas tayo. Pero tulad din ang sabi ko kanina, ang isang tao hindi niya kayang abutin ng Diyos sa kanyang sariling paparaanan. Amen. Hindi siya mailigtas pagkitan niya kanyang mabuting gawa. Tanging ang Diyos lamang ang gustong aabot sa atin. Hindi natin maabot sa ang Diyos sa sarili nating kakayahan. Alam ng Diyos yan. Kung kaya't siya ang gumawa ng paraan. Dahil kung di kumilos ang Diyos, kung di kumilos ang Diyos upang abutin tayo, walang taong maliligtas. Dahil lahat ng tao ay likas ng kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi ko sa John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinuman sa palataya sa kanyang buktong na anak, ay hindi nahatulan ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang paraan ng Diyos. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating sariling pamaraan. Tandaan po natin yan. Ngayon ang pagkakaiba. Nung sa lumating panampalataya, gumagawa tayo upang tayo maligtas. Kasi maaaring itanong ninyo, so ibig sabihin, Pastor, pag ligtas na tayo sa biyaya ng Diyos, ay hindi natin kailangan na gumawa. Hindi natin kailangan sundin na ang mga utos ng Diyos. Hindi po kailangan din po natin. Dahil kung hindi natin may pakita sa gawa ang ating kaligtasan, ay baka patay ang ating panampalataya. Amen. Ang pagkakaiba upang maunawan natin, sa luma nating panampalataya, gumagawa tayo ng mabuti, sinusunod natin ang utos ng Diyos para maligtas. Pero ngayon, sa ating buhay manampalataya, ginagawa natin sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay upang patunayan na tayo ay ligtas na. Amen. Kung tayo ligtas na, kailangan makita ang patunay, makita ang bunga. Ano yung bunga? Makita ang bunga ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Amen. Dahil kung walang makita na bunga, ay baka hindi tayo ligtas. Nakatanda ba natin ang puno ng ano yung bunga ng igos? Nung sinumpa ng Panginoon dahil wala siya nakitang bunga. So kailangan makita ang bunga sa atin. Kung tayo ay kung ang tunay na sa atin ng Banal na Espiritu, hindi maaari na hindi kakitaan ng bunga. Amen. Hindi babalik sa akin ang salita na aking salita na walang kabuluhan, sabi ng Panginoon. So kailangan kung tunay na sa atin ng Banal na Espiritu, kailangan makita ng bunga. Hindi pwede na walang magiging bunga. Doon natin malalaman kung tunay nga nasa atin ang Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. So itong tao, itong isang mabuting tao ito na hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, ay nananaman sa sarili niyang kakayahan para sa kanyang kaligtasan. Siya ang nakaligtasan ng kanyang sarili. Pero sabi nga ng Panginoong Yesus, ang siyang ating tayong kaligtasan is the only way, the truth, and the life.
Ang isang tao pagka wala sa Kanya, ang Panginoong Isus, wala sa Kanya ang katotohanan, wala sa Kanya ang tamang daan, at wala sa Kanya ang buhay. Amen. Amen? Apart from Jesus, we are nothing. Ika nga. Amen. Yan ay ibig sabihin ng I am the way, I am the truth, and I am the life. Kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay. Patay ka sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, ay sa impyerno ka pupunta. Number 5. Ano bang sabi ng John 3? John 3:35-36. Minamahal na ama ng anak, minamahal ng ama ang anak at ibigay sa kanya ang kapamahalaan lahat ng bagay. Ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi ito magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Biro mo niyan. Paniwalang sa luma natin ng patay, paniwalang tayo na meron na mahal tayo ng Diyos. Amen. Pero ang totoo pala niyan, kung hindi tayo nagpakanak muli, kung hindi natin tayo magsisya ng kasalanan, nasa atin pala ang puot ng Diyos. So nakakaawa yung mga hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatanggi pa rin sa pagligtas ng Panginoon. Lahat sila tumatawag na sinasabi na mayroon Diyos naman kami. Amen. Bakit? May Diyos naman kami yan. Sinasabi nila ganun. Kahit maaaring iba sinasabi siguro, adiyabak ito, mga bulagin na ito. Pero hindi nila alam na ang mga tao ito ay nasa kanila ang puot ng Diyos. Lahat ay tumatawag ng Ama namin. Ama namin Diyos, ang aming Diyos. Sinasabi na lahat ng tao ay tumatawag na aming Diyos, Ama namin Diyos. Pero ang sinasabi ng katotohanan, sino lamang ang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas, yun lamang ang binigyan ng karapatan na maging nagpatawag ng Ama. Amen. Lahat ng tao ay buhat sa Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung ikaw ay tunay na tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas, ikaw ay binibigyan ng karapatan na tumawag sa Diyos ng Ama. Amen. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Hallelujah. Alam natin ang katotohanan sapagkat nasa atin ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Ang Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sa number 5, the moral man contradicts the plain statement, the Word of God, that Christ only is the way, the truth, and the life. Sabi po gano'n. Ang isang tao na hindi na tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas ay kinukontra niya ang sinasabi ng Biblia. Kinukontra niya ang katotohanan. Hindi niya matanggap ang salita ng Diyos. Amen. Ang pakiusap ng Banal na Espiritu. Amen. Tandaan po natin na ang Banal na Espiritu ay laging kinakausap mga tao dahil gusto makilala ng Banal na Espiritu, gusto makilala ng tao ang Diyos. Amen. Pero ang tao patuloy ng kumatigas. Dahil tulad na sabi ko kung kalikasan sila makasalanan, kaya ang Diyos nila, ang sarili nila, ang Diyos nila hindi kayang sumunod sa pakiusap ng Banal na Espiritu. Amen. Yun ang unang ang agencies ang salita na si Kristo ang siyang daan, ang siyang katuhan at ang buhay. Hindi na matanggap yun. May buhay naman ako. Kasi hindi na akala nila ang buhay na yan ay buhay pisikal. Dahil hindi na naintindihan mga buhay spiritual. Amen. Kaya maniwala na, ay kung namatay na ako, wala na akong pakialam dyan, wala na akong alam yan. Dahil alam nila, ang mga tao walang panampalataya sa Diyos, alam nila na niwala sila sa mga bagay na nakikita, ang mga bagay na sa mundo. Yun lang alam nila. Sa mga bagay na hindi na nakikita, wala silang paniniwala. Amen.
Kaya ang Diyos, kaya ang tao, kalikasan ng tao na bagamat alam niya na mayroong makapangyarihan tao na may kapangyarihan na persona na lumikhalat ng bagay na nakikita nila, hindi na kilala ito. Hindi sila hindi sila maaaring maniwala sa Kanya dahil hindi nila nakikita. Kaya gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Kumukuha sila sa bagay na nakikita nila upang sambahin nila. Ito ang itinuturing nilang Diyos. Kasi mahirap sambahin ang Diyos na hindi nakikita. Ito ang dahilan. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, na hindi siya makasamba sa Diyos, hindi nakikilala ang Diyos na hindi nakikita. Yan ang dahilan ng Diyos dahil sa habang ng Diyos sa atin, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya gumawa ng parang Panginoon na si Kristo at pinababa niya at siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Kaya nakalungkot na unang panahon ng mga Hudyo na nakita sa Panginoong Hesus. Bagamat alam nila na merong babal na tagapagligtas. Nung dumating si Kristo, hindi na matanggap. Dahil inaasahan nila ang magliligtas sa kanila ay sa magliligtas sa kanila sa pang-aapi ng Romano lamang, mga pisikal. Hindi nila alam na ibig sabihin ng Diyos magliligtas ay sa spiritual. Amen. Kaya maaaring iniisip natin, napakaparang siguro ang mga tao ng unang panahon na nakakita sa Panginoong Kristo. Pero ang sabi ng Panginoon, mas mapalad kayo na bagamat hindi nyo nakita ang Diyos, inyong tinanggap at pinaniwalaan. Amen. Samantala mga Hudyo, nakita nila, nabuhay sa piling nila ang Panginoon, pero hindi nila tinanggap. Amen. Kaya tayo mas mapalad, kapatid. Dahil naniwala tayo sa hindi natin nakita. Tinanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Kaya ang isang tao na hindi niya parang muli, hindi niya matanggap ang hindi niya nakikita. Hindi niya nakaalam niya ang buhay lang dito sa lupa. Nakaalam niya. Amen. Kaya pinagsumakitan niya ang mga bagay na nakikita niya sa lupa. Pero sabi ng Biblia, lahat ng bagay na nakita ay maglalaho. Ang tanging manatili lamang ay ang salitang ng Diyos. Ang siyang maparatili magkailanman. Kaya ang mga tao ito, mga tao na walang panampalataya, ang panampalataya lamang hanggang sa nakita lamang. Kaya pagka nawala sila sa mundo, nawala na rin ang lahat ng kanilang mga pinagpaguran, nawala lahat ng kanilang pag-asa. Kasabay na naglaho ang kanilang pag-asa, kasabay naglaho lahat ang kanilang tiyatangkinig dahil sila sa mga bagay na nakikita lamang. Pero tayo mga kapatid, nanampalataya tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ang mga bagay na hindi nakikita? Ang salita ng Diyos. At yan ang tinanggap natin at pinaniwalaan. At yan ay walang hanggan. Amen. Kaya dalang-dalaan din yan hanggang sa huli. Walang katapusan. Doon natin mga pakinabangan. Oras na matay tayo sa physical nating katawan, iiwanan natin na ating katawan na ito, babalik sa lupa, at ang ating kaluluwa ay pupunta na sa Diyos, sa piling ng Diyos. Amen. At doon natin matatamasahin, matanggap ang mga pangako ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Number 6. The moral man is resisting and rejecting the four great agencies which God placed in His Word to save man. Sabi ka doon, naglagay ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, naglagay siya ng mga pangmaraan upang makilala natin ang Diyos, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tulad na sabi ko niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa John 16, 8-11, ano bang sabi doon? Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa kasaglibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipinakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan sa mali. Sila sa tungkol sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y pamaroon sa mga at hindi na ninyo makikita tungkol sa kahatulan sapagkat pinatulan na ang tinulan na sa libutan ito. Sabi gano'n, ang matao hindi sumampalataya sa Diyos ay pinatulan na. Pinatulan na. Amen. Ibig sabihin, nakatakda na sila sa impyerno. Hallelujah. Ang napangayon na pakinggan ang mababala ng Diyos, sabi sa sinasabi sa banal na Biblia. Sa Timoteo 3:15-17. Na ang Biblia, ika nga sa, sabi ka, ang Timoteo,
15:17. Timothy. Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at magamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpamulaan sa maling aral. So dito lahat ng kaya sinatawid natin ang full gospel. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun lang ang dapat natin tanggapin. Amen. Kaya binibigay natin sa mga salita na pinapahayag sa inyo, ibinibigay ang mga talata upang malaman natin kung ito ay tama ayon sa Diyos o hindi. Kaya ito ang Biblia. Ang Biblia ay binigay ng Diyos sa atin. Parang ito ang pinakamapa natin upang makating tayo kung saan ang nais ng Diyos na ating puntahan. Sabi na magamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang tali ang salita ng Diyos lamang ang katotohanan. At ang katotohanan ay matagpuan natin sa Biblia. Amen. Walang ibang matagpuan ng katotohanan kundi sa Biblia lamang na siya sa salita ng Diyos. Ang pagpapulaan sa maling aral. Kung ang aral na pakinggan natin ay wala sa Biblia, yan ay wala ang pag-aral. Yan ay wala sa katotohanan. Yan ay kasinungalingan. Amen. So makikita natin maraming relisyon na nagtuturo ng mga bagay na hindi na ayon sa Biblia. So doon natin makikita na kabulaan ang mga turong yan. Sa pagtutuwid ng likong gawain, amen, ang salita ng Diyos ay nahalintulad sa isang salamin, sa isang tubig, sa isang pagka napapakinggan ng salita ng Diyos para tayo pinakausap. Ako yata yun. Nasaktan tayo. Dahil sa salita ng Diyos, makikita natin kung sino talaga tayo. Amen. Dahil ang Diyos nakikita niya ating mga puso. Amen. Sa pag-akay ng matuwid na pamumuhay, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, sa pamagitan ng Biblia, doon natin malaman kung paano tayo makapamuhay na naayon sa Diyos. Amen? Sa mga pag-iusap ng mga manampalataya o ang iglesia, tayo inutusan tayo ng Diyos na ipabahayag sa mabuting balita sa iba. Pero sila ay tumatanggi sa ating pinapahayag. Sa ating pinapahayag. Kaya ito ay palaging kasalanan para sa kanila. Amen. Ang patunay ng paglikha, ang malakita ng sa paligid na nila ng Diyos, yan ang patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Pero tinanggihan nila. Sabi ng Diyos, wala na silang may dahilan. Sabi ng Diyos. Number 7. Ang Diyos ay nawagan sa ating pagsisisi sa Acts 17:31. At ang ang moral na tao ay tumanggi na magsisi. At likuran niya ang pagkatawad ng Diyos. Doon sa Luke 13 verse 3. Number 8. The moral man is hastening on the meeting to meet God without any preparation in the face of God's warning. Sa Isaiah 55:6-7. Ang isang mabuting tao, isang moral na tao ay nag-apurang humarap sa Diyos. Amen. Na wala siyang paghahanda. Amen. Ito yung mga tao na pagka humarap sila sa Panginoon, sasabi ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Lumayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nakikilala. Itong mga tao ito na hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Bagamat sila'y mabuti, bagamat sila'y makadiyos, ay hindi sila pinagsisiyan ng kanilang kasalanan kung kaya sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoon. Number 9, the moral man has great influence upon others and rightly, so is carrying them with him away from God and eternal life. Mapapansin po natin na mga ganong klaseng mga tao, ang marangal, ang mga bait na tao, ay malaking influensya. Nakakaakit sa tao yung mga ganong klaseng tao, mga marangal, buhay, at saka makadiyos na buhay na humahangat tayo dito. Amen. At marami nga sumasama sa kanila. Pero ang nakakatakot ay wala silang kaligtasan dahil ang tao ito ay wala rin kaligtasan. So mag-ingat tayo. Maliban alam mo natin ang katotohanan ay baka tayo malinglang din. Baka tayo paniwala ay maka-Diyos yan. Maka-Diyos si Kaya sige na tayo sa Kanya, mag-isa na tayo sa Kanya. Yung pala, hindi naman niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon pero magligtas. Kaya wala rin kaligtasan. Amen. Hallelujah. At panghuli,
The moral man is coming up before God in the judgment without an advocate and without an excuse. Sabi ko gano'n. Dapat sabi sa Biblia na si Jesus ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating tagapamagitan. Amen. Kaya kung tayo harap sa hukuman ni Kristo, amen, sino ang tagapagtanggol natin? Kung wala, hindi natin si Kristo ang ating Panginoon. Wala. Mabuti pa sa tao sa lupa, pagka isang tao wala siyang babayad sa abogado, ay mayroong pao. Amen? Nakakapagtanggol siya, binibigyan siya ng gobyerno ng libreng abogado para ipagtanggol siya. Pero sa hukuman ni Kristo, wala siyang maging abogado. Wala siyang tagapagtanggol. Amen? Samantala tayo naman ng Diyos, meron tayong abogado. Ang abogado natin ay yung mismong hukom. Amen? So palagay nyo kaya, kung ang ating abogado ay yung nagbibigay ng hatol, sa palagay nyo kaya, mapasama tayo, hahatulan kaya tayo ng kamatayan? Hindi siyempre. Dahil yung husgado, yung huwes ang ating abogado mismo eh. Kailangan naman na siyang tagapagtungkol natin, eh, hahatulan tayo ng kamatayan. Hahatulan tayo na tayo nagkasala. Hindi. Kaya ang isang tao na hindi pinagsisi sa kanyang kasalanan ay wala siyang maging tagapagtanggol. Amen. Wala siyang tagapamagitan. Dahil si Kristo lang ang tanging tagapamagitan natin. Amen. Tandaan po natin sabi ng Biblia na ibinigay na ng Diyos Ama lahat ng kapamalaan, lahat ng kapangyarihan, ibinigay na sa bugtong na anak. Si Kristo ang lahat ang tumanggap lahat yan. Kung baka sa, sabi ng Ama, sige anak, binigay ko sa iyo lahat, ikaw humato na lahat, ikaw magliligtas sa lahat, ikaw na lahat-lahat. Kaya sabi nga na, lahat ay dadaan kay Kristo. Amen? Walang makating sama. Kundi siya papagitan ko, sabi ko gano'n. Kaya ang mahabol sa atin ay yung Panginoon natin. Amen. Kaya kung tinanggihan natin ang Panginoon na ang Panginoon Jesus, sino ang tagapagtanggol natin? Sino ang tagapagpapagitan natin? Wala. Amen. So yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ngayon maaaring naliwanagan na tayo. Pag kami tututong sa ating pananampalataya, kung ano yung born again, ay maaari natin, pwede natin siya ipagtanggol na. Pwede tayo makatwiran ayon sa katotohanan. Hindi na tayo basta paglalangan. Amen. Kaya sa susunod, maaaring kung tanong ko ulit, ay makaligtas kaya ang isang mabait na tao, isang maralaw na tao na hindi nagsisi sa kasalanan. Marahil kayo lahat ay magtataas na ng kamay. Hallelujah. Kaya Lord, salamat po Panginoon. Salamat po Diyos sa paliwanag mo sa amin, sa mga pagpapaliwanag mo sa amin, Panginoon, kung ano ang kahilatnan ng isang tao, ganuman siya kabuti o lugar. Siya man ay makadiyos, siya man ay may takot sa iyo, God. Siya man ay papadalangin, God. Siya man ay ibigay man niya kanyang buhay, sa iyo, Panginoon, kung hindi siya magsisi sa kanyang kasalanan at hindi niya tinatanggap ang tanging handog para sa pagkakataon ng kanyang kasalanan, kung hindi niya tinatanggap ang isang tagapagtanggulugan, hallelujah, ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan ng God. Kaya salamat po, Ama, sa pagpapahayag mo sa katotohanan na ito, Panginoon. At least alam na namin, Panginoon, kung paano namin ipagtanggol, Panginoon, namin pananampalataya sa mga taong na lumalait ng tatanong tungkol sa iyo pananampalataya po, Diyos. Kaya salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng Diyos na nagsabi ng Amen. Tayo sa